whoa. The hell you think you're going, pal? This is private property and you're trespassing. Buddy, I'm counting to 3. I'm gonna burn it down. Yeah, that's not happening, buddy. Repeat after me. I will never steal from the weak and the vulnerable again. I'm a beekeeper to protect the hive. Sometimes I use fire to smoke out hornets. Guys, we might want to dip out. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang lalaking nagngangalang Clay, na dating miyembro ng isang Special Forces unit sa isang lihim na organisasyon na kilala bilang mga beekeeper. Ang lihim na grupong ito ay nag-ooperate sa ilalim ng gobyerno ng Estados Unidos at humaharap sa mga kaso na hindi kayang tapusin ng mga regular na law enforcement. Pagkatapos magretiro mula sa mga beekeeper, nagpasya si Clay na mamuhay ng mapayapang buhay at naging isang regular na beekeeper. Nagrenta siya ng garahe mula sa isang matandang babae na nagngangalang Mrs. Parker kung saan siya nakatira. Si Mrs. Parker ay isang retiradong guro na ngayon ay mag-isa na lang at nasasangkot sa isang charity organization na tumutulong sa mga kapuspalad na mga kababaihan at mga bata. Masaya siyang nangungupahan si Clay dahil lagi itong magalang at mabait. 2 days unchecked, and wipe out the whole colony. Hear the expression, kick the hornet's nest? What are you gonna do with him? Bilang tugon, si Clay naman ay nagpapasalamat kay Mrs. Parker sa pagpaparenta sa kanya ng garahe. No one's ever taken care of me before. I just wanted to thank you for putting up with me and all of my bees. Pagkatapos ng kanyang trabaho, inimbitahan ni Mrs. Parker si Clay na maghapunan kasama niya. Mr. Clay, come back at supper time. Let me feed you. Habang nagtatrabaho si Mrs. Parker sa kanyang laptop, bigla siyang nakatanggap ng isang virus notification na nagbabala sa kanya na ang kanyang hard drive ay nagka-virus. Pinayuhan siya ng notification na makipag-ugnayan sa ibinigay na numero kung gusto niyang maiwasan ang permanenteng pinsala o pagkabura ng kanyang mga data. Nang walang sinasayang na oras, dinaya ni Mrs. Parker ang ibinigay na telephone number. Sa kasamaang palad, ang numero ay kinonekta siya sa headquarters ng isang criminal gang na kilala sa pagpapatakbo ng mga phishing scam sa ilalim ng disguise na isang antivirus company. Habang tumatawag si Mrs. Parker, isang team ng mga hacker ang matagumpay na nahack ang kanyang computer at nakuha ang kontrol dito. Madali nilang na-trace ang ilan sa mga financial transaction na isinagawa sa kanyang computer. Samantala, si Mrs. Parker, na kulang sa kaalaman tungkol sa pagtanggal ng computer virus, ay humingi ng gabay mula sa manager na si Mickey Garnett. Naguguluhan siya sa mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa kanyang computer. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Mickey na ang kanyang nasasaksihan ay bahagi lang ng proseso ng pag-alis ng virus ng kanilang kumpanya. Bilang paghingi ng tawad sa anumang abala, hiniling ni Mickey kay Mrs. Parker ang impormasyon ng kanyang bank account at nangako ng kompensasyon mula sa kanilang kumpanya. Nang walang pag-aalinlangan, ibinahagi ni Mrs. Parker ang mga detalye ng kanyang bank account kay Mickey at nagulat nang makatanggap siya ng $50,000. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Mickey na pinahintulutan lamang siyang magpadala ng $500 at hiniling kay Mrs. Parker na ibalik ang labis na pera. Nang hindi man lang nagdududa, nilogin ni Mrs. Parker ang kanyang bank account sa computer upang ibalik ang pera kay Mickey. Habang ipinapasok niya ang kanyang password para kumpletuhin ang transaksyon, biglang nag-shutdown ang laptop. At nang buksan niya muli ito, naglaho na ang lahat ng kanyang pera. Matagumpay na nahack ni Mickey at ng kanyang team ang kanyang bank account na iniwan si Mrs. Parker sa estado ng pagkabigla. Hindi lamang ang kanyang savings ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang mga pondo na kabilang sa charity organization na kanyang pinamamahalaan. Habang si Mrs. Parker ay hindi makapaniwala sa biglaang pagnanakaw, si Clay naman ay busy sa pag-aani ng mga honey at plano niyang iregalo ito kay Mrs. Parker. Gayunpaman, pagdating ni Clay sa bahay ng matanda, naramdaman niyang may mali at maingat na kumuha ng kutsilyo mula sa kusina para sa proteksyon. Pagpasok ni Clay sa sala, isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa kanya. Nakakalungkot na namatay si Mrs. Parker at isang baril ang nakalapag sa sahig sa tabi niya. Sa mismong sandaling yun, dumating ang isang FBI agent na nagngangalang Verona na agad na itinutok ang kanyang baril kay Clay. Naniniwala si Verona na si Clay ay may kinalaman sa pagkamatay ni Mrs. Parker na nagkataon na kanyang ina. Nang walang pag-aalinlangan, tinawagan ni Verona ang mga lokal na pulis na mabilis namang dumating at nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa bahay ni Mrs. Parker, habang si Clay naman ay dinala sa stasyon ng pulisya para sa ilang pagtatanong. I was bringing her a jar of honey. How do you know my mother? I told you I'd take care of bees. Sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ina, determinado si Verona na tuklasin ang katotohanan sa likod ng trahedya.
Sa pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen, nakita ni Verona ang ebidensya na ang kanyang ina ay naging biktima ng isang sindikato na kilalang kilala sa kanilang mga phishing scam na nagresulta sa pagkawala ng lahat ng ipon ng kanyang ina. Sa pagkabigla ni Verona, naging maliwanag na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang homicide. Nang meron ng ebidensya na nagpakamatay talaga si Mrs. Parker, nagpa siya ang pulisya na palayain na si Clay. Nang sumunod na araw, dumating si Verona upang humingi ng tawad sa kanyang maling akusasyon sa pagkamatay ni Mrs. Parker. Ibinahagi niya sa kanya ang mga detalye ng pagpanaw ng kanyang ina at isiniwalat ang pagkakaroon ng isang kriminal na sindikato na nagpapanggap bilang isang antivirus company na nilinlang ang kanyang ina at ninakaw ang kanyang mga pondo sa bank account. Ibinunyag ni Verona na ang mailap na organisasyong ito ay matagal nang tinutugis ng FBI sa loob ng maraming taon at dahil sa kanilang mga koneksyon, nagagawa nilang maiwasang mahuli. Nang malaman ito, agad na nakipag-ugnayan si Clay sa mga beekeeper at inatasan silang itrak ang kriminal na sindikato. Desidido siyang bigyan ng hustisya ang malagim na pagpanaw ni Mrs. Parker. Gamit ang lahat ng resources at impormasyong available sa kanila, ang mga beekeeper ay mabilis na nakakuha ng impormasyon tungkol sa UDG, ang mapanlinlang na antivirus company na pinamamahalaan ni Mickey, at agad itong ibinigay kay Clay. Kalaunan pagkatapos noon, pumunta si Clay sa headquarters ng UDG na may dalang 2 garapon na puno ng gasolina. Kaagad niyang pinabagsak ang mga security personnel sa labas. At pagdating sa control room, hinarap niya ang mga empleyado. Sinadyang atakihin ni Clay ang isa sa kanila at inutos na ipangako nila na hinding-hindi na nila sasamantalahin ang mga mahihinang individual tulad ni Mrs. Parker. Pagkatapos ay inutusan niya silang lisanin ang silid at pinagpatuloy ang pagbuhos ng gasolina sa lahat ng computer equipment. Nang dumating si Mickey at ang kanyang mga tauhan para harapin si Clay, madali niyang tinalo ang mga ito. Gumawa si Clay ng isang bomba, nasasabog kapag nakatanggap ng isang tawag sa telepono, at binalaan si Mickey na umalis na kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Guys, we might want to dip out. Makalipas ang ilang sandali, may pumasok na tawag sa telepono na nagdulot ng napakalaking pagsabog na tumupok sa malaking bahagi ng gusali. Kasunod ng pagsabog sa UDG building, mabilis na nakipag-ugnayan si Mickey sa kanyang amo, si Danforth, upang ihatid ang nakakagulat na insidente. Ipinaliwanag niya na isang lalaking nagpakilalang beekeeper ang pumasok sa kanilang kumpanya, madaling pinabagsak ang mga security personnel at pinasabog ang kanilang headquarters. Bilang tugon, inutusan ni Danforth si Mickey na kumuha ng ilang mga thug at inutusan silang idispatcha si Clay. Come on, you're a connected guy, right? You understand? Like, what if I find this guy? Then what? Samantala, si Verona, na nakatanggap ng balita tungkol sa malakas na pagsabog sa UDG headquarters, ay nakadama ng kasiyahan. Kinabukasan, nagawang matrack ni Mickey at ng kanyang mga inupahang thug ang kinaroroonan ni Clay habang nagtatrabaho siya sa kanyang beef farm. Nang umalis si Clay sa kanyang farm, sinira ni Mickey at ng kanyang mga goons ang mga bahay pukyutan at maingat na sinundan siya. Gayunpaman, lumalabas na alam na ni Clay ang kanilang pagtugis at naghanda para sa isang paghaharap. Pagdating nila sa kanyang tirahan, kaagad na inatake si Clay ni Mickey at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, mahusay na ipinagtanggol ni Clay ang kanyang sarili at naglunsad ng isang counter-attack na nagresulta sa pagkamatay ng mga thug. Sinadya ni Clay na buhayin si Mickey, ngunit pinutol ang kanyang mga daliri para magsilbi itong mahigpit na aral. Kasabay nito, si Verona, na nagsasagawa ng interogasyon sa isang empleyado ng UDG, ay nakatanggap ng balita ng sunog sa tirahan ng kanyang ina. Nang maalarma, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang ina at natuklasang tupok na ang garahe ni Clay. Sa sandaling yun, laking gulat niya nang makita ang isang ID mula sa kumpanya ng UDG sa mga gamit ng isa sa mga bangkay na na-recover mula sa pinangyarihan ng sunog. Ang pagtuklas na ito ay nagbunsod kay Verona na maghinala na si Clay ay direktang sangkot sa lahat ng mga insidente na may kaugnayan sa kumpanya ng UDG. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, si Mickey, na nakatakas sa mga kamay ni Clay, ay tinawagan si Danforth upang iulat ang nabigong plano ng pagpatay at pagkaputol ng kanyang mga daliri. Nang marinig ito, sumiklab ang galit ni Danforth at sinimulan niyang tanungin ang tunay na pagkatao ni Clay. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpot si Clay at inatake si Mickey habang nakikipag-usap pa rin siya kay Danforth. Pagkatapos ay tinalian ni Clay ang katawan ni Mickey gamit ang lashing belt at inilagay ito sa bumper sa harap ng kanyang sasakyan na pinaandar niya naman pagkatapos. Mabilis na hinila ng sasakyan ang katawan ni Mickey sa tubig at ang buong insidenteng ito ay narinig ni Danforth na nasa linya pa rin ng telepono. Nang ma-realize ito, kinuha ni Clay ang cellphone ni Mickey at malamig na ipinaalam kay Danforth ang kanyang nalalapit na pagdating upang ayusin ang usapin. You haven't told me your name. You are forces that you cannot comprehend. I'm about to show you. Samantala, si Verona at ang kanyang partner na si Matt ay gumawa ng masusing investigasyon upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Clay sa mga database ng gobyerno ng Estados Unidos, ngunit nakarating lang sila sa isang dead end.
Napagpasyahan ni Verona na si Clay ay maaaring isang taong sumailalim sa espesyal na pagsasanay sa loob ng isang lihim na organisasyon ng gobyerno, isang revelasyon na kahit ang FBI ay hindi alam. Hindi nagtagal, nakatanggap si Verona ng impormasyon tungkol kay Mickey, na natagpuang nalunod at nakatali sa truck ni Clay. Samantala, nagpasya si Danforth na makipagkita kay Jeremy Wallace, isang dating pinuno ng CIA, na ngayon ay nangangasiwa na sa kanyang seguridad. Ginawa niya ito ayon sa kahilingan ng kanyang ina na si Jessica, ang bagong luklok na Pangulo ng Estados Unidos. Gusto ni Jessica na tiyakin ni Jeremy ang kaligtasan ng kanyang anak. Nang marinig ang tungkol sa pagkakasangkot ni Danforth sa isang sitwasyon sa isang taong nagpakilalang beekeeper, agad na kumilos si Jeremy. Nakipag-ugnayan siya sa kasalukuyang direktor ng CIA, si Janet, upang magtanong tungkol kay Clay. Ipinaalam sa kanya ni Janet na nagretiro na si Clay sa mga beekeeper. Sa kabila nito, inutusan ni Jeremy si Janet na dispatchahin si Clay. Kasunod ng kanyang mga utos, nakipag-ugnayan si Janet sa mga beekeeper, at inatasan ng isa sa kanilang mga operatiba na si Anna, na gawin ang assassination kay Clay. Sa sumunod na eksena, nagpapagasolina si Clay sa isang gasolinahan, nang bigla siyang tambangan ni Anna, ngunit nagawang makaiwas ni Clay sa pag-atake at nadaig ang babae. Pagkatapos ay pinutol niya ang kanyang mga daliri at sinunog siya, na naging sanhi ng pagkasunog ng buong gasolinahan. Upang maiwasan ang mga karagdagang casualty, ipinaalam ng mga beekeeper sa CIA na mananatili silang neutral at hindi nahahabulin pa si Clay. Ipinadala ni Janet ang mensaheng ito kay Jeremy, na nagpapahiwatig na ang CIA at ang mga beekeeper ay hindi na makikialam sa hidwaan sa pagitan ni Clay at Danforth. Sa impormasyong ito, walang ibang choice si Jeremy kundi ang asikasuhin ang mga bagay-bagay sa sarili niyang mga kamay upang madispatcha si Clay. Nag-assemble siya ng isang pangkat ng mga Special Forces member, at isiniwalat sa kanila ang pagkakaroon ng mga beekeeper. Inilarawan niya si Clay bilang isang rogue agent na ang mga aksyon ay maaaring magdulot ng malaking banta sa mga inosenteng sibilyan, at kalaunan ay nakumbinsi sila sa pangangailangang madispatcha si Clay. Kinabukasan, dumating sina Verona at Matt sa nasunog na gasolinahan at natuklasan ang hindi matukoy na katawan ni Anna. Tila bahagi si Anna ng isang lihim na organisasyon ng gobyerno, ngunit hindi alam ni Verona kung bakit niya hinahabol si Clay. Samantala, ginamit ni Clay ang naputol na daliri ni Anna upang makapasok sa kanyang tirahan at ma-access ang kanyang computer. Ginamit niya ang computer upang matrack ang signal mula sa telepono ni Mickey, na tinuro ang lokasyon ni Danforth sa 9 Points Building. Gamit ang kaalamang ito, kumuha si Clay ng mga sandata at pampasabog mula sa lugar ni Anna at umalis. Samantala, ang mga special forces na nasa ilalim ng utos ni Jeremy ay nakarating na sa 9 Points Building. Kasabay nito, ang FBI SWAT team ay nakaposisyon na din sa labas dahil alam nila na aatakihin ni Clay ang gusali. Ang nakapagtataka, pinayagan ni Jeremy at ng kanyang mga special forces ang mga empleyado sa loob ng gusali na magpatuloy sa pagtatrabaho na parang walang mali. Katulad ng UDG, ang kumpanya ng NSU na sumasakop sa gusali ay bahagi ng isang kriminal na sindikato na sangkot din sa mga phishing scam. Hindi nagtagal, dumating si Clay at naabutan ng SWAT team habang nagpaplano sila sa labas. Nang walang sinasayang na oras, naglunsad si Clay ng isang pag-atake sa koponan at pinatumba silang lahat ng hindi man lang pinagpapawisan. Matapos talunin ng SWAT team, pumasok na si Clay sa gusali at matalinong nag-blend sa mga empleyado ng NSU. Gayunpaman, nakilala siya ng isa sa mga miyembro ng Special Forces at nagsimula ng pag-atake. Mabilis na sumali ang mga Special Forces ni Jeremy at mabilis na naglunsad ng pag-atake kay Clay. Ngunit mahusay na naiwasan ni Clay ang kanilang mga pag-atake at isa-isa silang itinumba hanggang sa wala nang natira. Kasunod nito, kinwestiyon ni Clay si Rico, isa sa mga executive ng NSU, at pinilit siyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng may-ari ng kumpanya. Noong una, tumanggi si Rico, at ibinahagi na ang may-ari ng kumpanya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa at immune sila sa batas. Bilang tugon, iginiit ni Clay na walang bagay na hindi niya kayang abutin, at nangakong uubusin ang makapangyarihang pamilyang ito kung malalagay sa alanganin ang mga inosenteng buhay. Sa takot para sa kanyang buhay, isiniwalat na ni Rico ang pagkakakilanlan ng kanyang boss. Ngunit sa sandaling yun, si Verona at ang kanyang koponan ay dumating na sa gusali, nakabunot ang mga sandata at nakatutok kay Clay. Sa kabutihang palad, nagawang makatakas ni Clay sa kanila. Sa huli, nalaman na ni Verona at ng kanyang partner ang katotohanan na ang may-ari ng parehong NSU at UDG company na nakikibahagi sa mga phishing scam ay si Danforth, ang anak ng Pangulo ng United States. Ang mga kumpanyang ito ay nasa ilalim ng Danforth Enterprises, isang firm na pag-aari ng pamilyang Danforth na namamahala sa software na ginagamit ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng US. Binigyang diin din ni Verona na maaaring hindi lang si Danforth ang target ni Clay, ngunit maaari ring siyang magdulot ng banta sa Pangulo ng Estados Unidos na nagkataong ina ni Danforth.
Nang malaman ito, si Deputy Director Prig ay inatasan sina Verona at Matt na hulihin si Clay, habang ang SWAT team naman ay hinigpitan ng seguridad para sa Pangulo at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, sumali si Verona at ang kanyang partner sa mga Secret Service agent para magbigay ng seguridad para sa presidente ng US at sa kanyang anak na nag-host ng isang charity event sa kanilang beachfront mansion. Sa kabila ng pinataas na seguridad kasama ng mga tauhan ng Secret Service at FBI, nanatiling nag-aalala si Jeremy sa kaligtasan ni Danforth. Dahil dito, kumuha siya ng isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Lazarus na iginiit na pinabagsak niya ang isang beekeeper noon kahit na nawala ang isang paa niya sa proseso. Sa kabilang banda, matagumpay na nakapasok si Clay sa ari-arian ng pamilya Danforth sa pamamagitan ng paglusot sa isang drainage channel at pagtatago sa ilalim ng isang truck. Pinatumba niya ang isang miyembro ng SWAT team at nagtanim ng mga bomba sa mga sasakyan bago nagpatuloy sa kanyang disguise. Nagpahintulot ito sa kanya na makapasok sa mansyon nang hindi nagpapataas ng hinala at nagblend sa mga dumalo sa charity event. Samantala, nakipagpulong si Prig sa Pangulo at inilatag ang lahat ng detalye, kabilang ang paggamit ni Danforth ng software mula sa Danforth Enterprise at ang paglikha ng maraming kumpanya para sa mga phishing scam. Nang malaman na ang kanilang mga pondo sa kampanya ay nagmula sa mga ilegal na aktibidad, nagalit si Jessica sa kanyang anak. Kasabay nito, si Verona, na narealize ang presensya ni Clay sa mansyon, ay nag-utos sa SWAT team na hulihin siya. Nang maramdamang pinalilibutan na siya at wala ng takas, nagpa siya si Clay na lumuhod, ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Beekeeper, God's right hand. What are you doing? He's not even armed. Pinasabog niya ang lahat ng mga truck ng Secret Service bilang isang diversion, mabilis na idinispatcha ang mga kumorner sa kanya, at nagsimulang sumugod sa mansyon upang harapin si Danforth. Sa loob ng mansyon, si Jessica, nang matuklasan ang lawak ng maling gawain ng kanyang anak, ay nagpas siyang ilantad ang mga aksyon ni Danforth kay Clay at sa mundo, umaasang mapapatawad nila sila. Kasabay nito, lumaban si Clay patungo sa gusali, kung saan ininjured niya ang mga Secret Service agent, ngunit hindi nagpakita ng awa sa mga mersenaryong inupahan ni Jeremy. Hindi nagtagal, narating na ni Clay ang pasilyo patungo sa opisina ng presidente. Nakibahagi siya sa isang malupit na pakikipaglaban kay Lazarus at nagwagi, bago nagpatuloy patungo sa opisina ng Pangulo. Gayunpaman, nang sinubukan niyang pumasok sa silid, hinarap siya ni Jeremy, at sinubukang pigilan si Clay na patayin si Danforth. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga pakiusap ni Jeremy at sa halip ay binali ang kanyang mga daliri. Sa opisina ng Pangulo, si Danforth, na naging desperado na dahil handa na ang kanyang ina na ibunyag ang kanyang mga krimen, ay gumawa ng marahas na aksyon kung saan kinuha niya ang isang baril sa may mesa at walang pag-aalinlangang binaril si Prig. Sa gitna ng lahat ng ito, nagtanim si Clay ng pampasabog sa pinto, handa na para sirain ito. Nang bumukas ang pinto, mabilis siyang pumasok sa silid, na sinundan ni Verona at iba pang ahente ng FBI. Si Danforth, na na-caught off guard, ay nagpanik at kinuha ang sarili niyang ina bilang hostage. Tinangka ni Verona na kumbinsihin si Clay na huwag saktan si Jessica o ang kanyang anak, habang si Danforth naman, nakabadong-kabado na, ay isinaalang-alang nasaktan ang kanyang ina upang makatakas sa hustisya. Sa tense na sandaling ito, bumaling si Clay kay Verona at tinanong ang babae kung nagtatrabaho ba siya para ipatupad ang batas o para makamit ang hustisya. You decided you work for. Nang masaksihan ang intensyon ni Danforth na saktan ng sarili niyang ina, nagpa siya na si Clay na gawin ang isang choice. Binaril at napatay niya si Danforth, bago mabilis na tumakas sa may bintana. Si Verona ay may malinaw na shot kay Clay, ngunit mas pinili niyang palayain siya, inuna ang hustisya para sa kanyang ina at iba pang mga biktima, kaysa sa mahigpit na pagsunod sa batas. Goodbye, Adam Clay. Sa huli, nagawang makatakas ni Clay sa mansyon, gamit ang mga scuba gear na itinago niya sa dalampasigan, at dito na nagtatapos ang pelikula.